Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ng 1PH tungkol sa courtesy call ng 17 AFP generals sa office of Speaker Martin Romualdez. Okay? So, ito po yung post. Basahin ko. Ito yung litrato. Nandyan yung mga naka-uniforme, mga AFP generals. Doon sa gitna nakatayo si Speaker Martin Romualdez. I don't know, sa opisina ba ito ng Speaker of the House? So, basahin ko. House Speaker Martin Romualdez assured full congressional support for the Armed Forces of the Philippines 2025 budget, which includes the 350 pesos proposed increase of soldiers' daily allowance. During a courtesy call with 17 AFP flag officers and generals at the House of Representatives, Romualdez emphasized the importance of adequate funding for military modernization and the welfare of soldiers. AFP leaders expressed gratitude for the House leadership's continued support of initiatives which aim to ensure national security and peace. Okay. So, ako, una kong reaksyon personally is maligaya ako dahil madagdagan na yung food or subsistence allowance ng mga sundalo, including our calf goose. Nag-retire ako 2015. Ang present subsistence or food allowance ng sundalo is 150 pesos per day. Matagal na walang increase. Hopefully, next year, matutupad na kasi 150 per day, 50 pesos per meal, wala ka na hindi na yan hindi na kaya sa taas ng presyo ng mga bilhin ngayon, mahirapan na yung sundalo. Kaya, ulitin ko, personally, maligaya ako, nagpapasalamat ako sa suporta, yung assurance na ma-increase na next year. Kaya lang, ang tanong ko, bakit kailangan pang mag-courtesy call ang 17 generals sa office of the Speaker of the House? Parang first time lang ito nangyari. Nung kapanahunan namin, kung may mag-increase, kasi yung pag-increase na yan is executive department. Ang pumupunta kung may maglabi man, it's either the Secretary of National Defense or the Chief of Staff. Kaya lang ito tinignan ko ang picture, wala man dito ang Chief of Staff. Wala akong masyadong kilala. Tapos, binasa ko ang mga comments. Halos lahat ng comments is, siya na ba ang presidente? Ito, Tini Abi. Basahin yung mga comments. Wow, siya na talaga ang presidente. No wonder Browner is loyal to him than to Juan de la Cruz. Grabe talaga taas ng lipad ng taong ito. Paano kaya kung di ito manalo next year? What are these uniformed men gonna do? I never in my wildest imagination see a Speaker of the House so full of himself. Talo pa talaga ang powers niya sa President at VP, Vice President. Siguro pati si Putin na siya na talaga. Okay. Masi Reyes,
Who is he to decide like he is the president by passing anyone? Halos lahat itong mga comments, yun ang kanin. Siya na bang presidente? Cesar Crisostomo, in exchange of what they do for a country to be loyal to the Constitution, to the people of the Philippines? Question mark. Len Jimenez, never ginawa ito ng mga previous speakers. Ito yung sinasabi ko eh. Ngayon lang nangyari. Bypass talaga kahit pinsan mo pa ang presidente. This is an insult to the president. It is worrisome. Talagang history na ito. The most powerful speaker in the history of the Philippines. Jing Brown, oh my God. Like a president, Marcos Jr. doesn't feel insulted by this? Or he's just too numb to feel anything? Jemdel Macapagal, shouldn't the president be the one making those promises and decisions? What's happening to our country? Dang Moreno, they're so scared of Sara. Hayes Waga only shows one thing. He is the president. Eli Esteban, looks like our president now is Tambaluslos. Imelda Oriol, the generals, general problem with the feeling President Budoy. Orlando Geronimo, feeling president, ha ha ha. Millie G, buying the trust. Zo Silahes Baile, acting like a president. God bless the Philippines. Torinats Castillo, is he the president? Raymond Benito Bilen, loyalty check. So basta, halos ng president yun. Parang siya na ang presidente. Maalala ko nung bago pa pagsimula ng administrasyong ito, yung biglang bumisita si Speaker Martin Romualdez sa Pag-asa Island. Sabi ko, oh, sinaluduhan siya. Magkaroon siya ng arrival honors doon. Nagtaka ako. Trabaho ito ng Commander-in-Chief yung magbisita sa Pag-asa Island kasi military installation yun eh. The President, hindi pa nakapunta doon, ang alam ko. By that time, even the Secretary of National Defense, hindi pa nakapunta sa Pag-asa Island. Nandun na, nauna na si Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, grabe ito Kaya lang, by that time, wala pa masyado yung hindi pa klaro yung ambisyon. Wala pa yung away nila ni ex-President Gloria Macapagal Arroyo at VP Sara. Wala pa. Kaya lang, napapansin ko na nagiging active na siya kasi sumasama siya sa pag-raid sa mga bodega ng bigas. Tapos, pumupunta na sa mga palengke. Napapansin nga parang may plano. So, lumabas na yung plano nung dinimot niya si ex-President Gloria Macapagal Arroyo, yung Senior Deputy Speaker, dinimot niya hanggang nagalit na si VP Inday Sara at lumabas na yung word na Tambaluslos. So, doon na, klaro na yung Tapos, yung revelation ni Maharlika, mga puting ahas niya na ang plano is by 2028, Martin Romualdez ang presidente, then by 2034, si Sandro Marcos naman. So, tuloy-tuloy. Hanggang December last year, nagsimula na ang People's Initiative. Kasi, the easiest way to lead the country is to become a prime minister. Kaya nabigla na lang tayo lahat. Enero, yun na. Meron ng perma. Babaguhin na ang konstitusyon. Mabuti na lang at
nagkaisa ang taong bayan, nagkaroon ng maisog rallies, tapos pati ang simbahang katoliko, mga CBCT, mga bishop, Iglesia ni Cristo, talagang nagkaisa ang taong bayan. Tapos yung survey, Pulse Asia, 88% ng mga tao ayaw ng charter change. Yan. Tumigil sila. But then, wag tayong kumpiyansa dahil baka next year, isusulong ulit nila ang charter change kasi mahirapan silang manalo sa isang eleksyon. Kasi yung latest survey, WR numero, despite sa paninira na ginagawa kay BP Inday Sara, number 1 pa rin, 24% si BP Inday Sara, nagtay sila ni Senator Raffy Tulfo. Kaya, ang talagang maglalaban lang sa 2028, BP Inday Sara and Senator Raffy Tulfo. Speaker Martin Romualdez, wala, malayo. 1% lang ang nakuha niya. Paano yan maging presidente?